Magandang gabi, pambungad sa ating newscast ang latest updates matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan. Mula North Luzon, nagbabantay si Ace Cruz. Si Kim Salinas naman may update sa evacuation center sa Metro at Mega Manila. Habang may balitang A to Z mula South Luzon, si Naomi Almojano. Unahin natin ang latest mula North Luzon kung saan nagdala ng matinding pinsala ang super bagyong Uwan sa maraming probinsya. Kabilang dyan ang La Union kung saan nagliparan ang mga bubong ng bahay at nawasak ang ilang establishmento. May balitang A to Z updates mula sa San Juan, La Union, si Ace Cruz. Ace, gaano katindi ang epekto ng super bagyo dyan? Barbie, mga ka-A to Z, maluba ang sitwasyon dito sa La Union, partikular sa bayan ng San Juan. Kita ko kanina at ng news team yung mga bubong na nasa kalsada. Ito yung mga bubong na nagsiliparan nung kasagsagan ng pananalasa ng super bagyo. Kilala ang probinsya bilang surfing capital of the North, pero kita nyo sa aking likuran, matataas, malalakas ang alon na kung so ngayon, talagang peligro ang dulot nito. Tumalakas yung hangin habang gumagabi. Sa cellphone video ng residenteng si Arvin, halos mabuwal na ang puno habang hinagupit ng Super Typhoon Uwan ang bayan ng Bolinao sa Pangasinan nitong weekend. Lunes ng umaga, inanunsyo ng Malacanang na lubhang napuruhan ng pagbaha ang Pangasinan. Ayon sa OCD, 4 ang naitalang nasawi dahil sa Super Typhoon Uwan, pero 2 dito ang binabalidate pa ng ahensya. Wala namang naitalang missing persons, pero nilinaw ng OCD na nagpapatuloy pa rin ang rescue operations sa Pangasinan. Ang Aurora naman, kung saan una naglandfall ang super bagyo nitong weekend, higit 2 oras na binayo ng malakas na hangin at buhos ng ulan. Nananatiling isolated ang mga bayan ng Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dahil sa sunod-sunod na landslide. Nasira rin ang bahagi ng Baler-Kasiguran Highway sa Sitio Amper, Barangay Gupa, Dipakulaw matapos ang storm surge. Sa La Union naman, ikinuwento ng ilang residente ang tindi ng pagkagupit ng bagyo. Talagang umiikot-ikot yung hangin. Talagang inuungkat niya yung mga biyero. Natakot po. Kasi yung dito na medyo nanginginig-ginig yung, yung building. Gaya ngayon sa bayan ng San Juan, nakakalat sa kalsada ang mga nilipad na bubong ng ilang establishmento. Ang kainang ito naman, nabasag na ang bintana. May ilang tumagilid na poste ng kuryente gaya sa kahabaan ng San Fernando Diversion Road sa La Union. Dahil sa masungit pa rin ang lagay ng panahon, nagpa siya ng mag-evacuate ang mga residente ng Barangay San Isidro I sa San Juan National High School. Gaya ni Jezebel na may 3 buwang gulang na anak. Umalis kami kasi may bata ako. Kawawa. Halos 60 families o higit 200 na tao ang kasalukuyang nanunuluyan sa eskwelahan. Paliwanag ng Municipal Social Welfare Unit ng San Juan, La Union, 900 families ang kasalukuyang nasa evacuation centers o katumbas na higit 3,000 na tao. Kung alam naman po natin na medyo mahina ko yung istruktura ng ating mga bahay, wag po muna tayong bumalik kasi medyo malakas-lakas pa rin po yung hangin na may kasamang ambon. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang bawat ahensya ng gobyerno sa nagpapatuloy na relief at rescue operations. Barbie, mga ka-A to Z, sinabi ng Municipal Social Welfare Department na bukod sa mga residente ay nagsilikas din yung mga turista dahil nga matataas yung alon at talagang hindi safe dito sa mga tinutuluyan nilang mga resorts. Sa ngayon, patuloy ang malakas na buhos na ulan dahil nga nakataas pa rin ang signal number 2 sa probinsya. Barbie? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ace Cruz at iyong team.